Isang hulog. Hulog, katumbas po 5% ng tubo, binawas po sa 15%. Diba? May ganun po ba sa iba din? Wala. Dudublihin po ni Asa yan, gagawin 10%. Ang mangyayari po, doble hulog, libre. Dalawang hulog, libre po mangyayari. Pag kayo ay Senior. nagpabuntis sa Asa, meron pa ditong buntis? Wala. Senior. Pag kayo ay nagpa-senior sa Asa, yun. Pag kayo ay nagpabuntis sa Asa, PWD clients po, meron din tayo. Pag kayo ay may-ari ng bahay, group leader, automatic po, 10% discounted po kayo sa ASA. Halimbawa, ang loan ni client is 20,000, imbes 3,000 yung tubo magiging 1,000 na lang. Kasi yung 2,000 po, yung 10%, ibabalik po yun sa client, ipapasok sa savings. No? Yes po. Ano po ba meron kayo man? Yung 10%. So, yun ay legit po yan kasi katulad ni Mother, nagtaka siya bakit daw ang laki ng rebates niya. Ha? Magkano yung matapos na loan na sa'yo? 50, so di may 5,000 pang rebates. 6,000. Baka 60 yung 6,000 lang. Yan, yung 60,000 po, imbis 9,000 ang tubo, naging 3,000 na lang kasi yung 6,000 po binaligay nanay. Ha? So, ganun po maganda sa ASA pagdating sa interest po, pagdating sa mga benefits, savings, sa loan. Yan. Walang ibang lending na ganyan po kaya sa magpaano sa ASA, mag-ingat. Okay po? Kasi po, ganito yan, meron tayong ASA buong Pilipinas. Nationwide po yan. Sa Amparo, ilan po ba ang branch dito ni ASA? Dalawa. At saka Doon. ngayon po, sa Bawang Silang po, ang branch doon, 4. So, hindi po yung naabot ng ganyan kadami ang branch ni ASA pag hindi po siya nagustuhan ni Bayan. Bayan. Ngayon po, ang branches po ni ASA buong Pilipinas nasa 1,800. Ngayon, ang kliyente niya po nasa 2 million mahigit. Kaya po nagbaba kami ng interest kasi mas marami po tayong kliyente. Kahit mababa yung tubo ni ASA, marami po siyang kliyente kaya kaya niya pa rin pasahurin yung mga staff niya, pambayad sa office, yan, tao, yan. Parang negosyo lang po yan. Na, kung ikaw ay magpataas, magbenta, wala pong bibili sa inyo. Kaya ang gawin niyo po mamaya, kung may mga tindahan kayo, ipagsak presyo niyo na. Babaan ang itubo kasi yan. Doon sa amin ang laki ng sa tubo. Marami ka na. Doon sila na lang pinibili. At least marami na sugi, ang pila malugi. Ha? Di ba? Wala na po bayad sa ASA. Ayun na. Binigyan ko na kayo ng idea, ha? Kayahin niyo ang ASA para mas marami pang magkakili sa negosyo. Pabagsak eh. Kaya po ang nangyari sa mga microfinance po, number 1 po si ASA po na sa maraming kliyente, sa napaloan niya. Kasi sa amin kasi, nagdadagdag kami na plus 10, plus 20. Sa iba po, nakailang loan na kayo, ang loan pa rin, 10,000 lang, 8,000 lang. Kasi plus 1 lang po yung dagdag nila. Ha? Napansin niyo po ba yan? Yes. Ang dagdag ng loan niya sa napakalaki ng dagdag. Yes. Samantalang sa iba, ano lang? Kung magkano request mo. Yun, diba? Kasi po, wala silang tiwala sa kliyente nila. Kasi ang ASA po, napakalaki ng tiwala ni ASA sa mga kliyente nila. Okay po, walang tanong. Kaya po, huwag niyo pong sirain yung tiwala ni ASA po, ha? Malay nyo, next loan ninyo, mabawasan pa yung tubo. Baka wala nang tubo si ASA. 5% na lang. Pag walang tubo, hindi na kayo magtrabaho, wala kang sahod. Ha? Okay. Ang tanong ni nanay kanina, bakit po nawala yung malasakit? Gusto yung malaman? Makinig lahat para kasi baka kasi mamaya magkaka kayo. Ganito yan. Ang malasakit po ba may tubo o wala? Wala. Wala, di ba? Okay. Kaya po ang malasakit
muna. Kasi po, mag-iipon ulit tayo ng budget dyan. Tama po ba? Yes. Kasi po, pag ituloy-tuloy ni Asa yan na wala na siyang budget doon, baka mapiktukan yung regular loading nyo. So, mag-antay lang kayo kung kailan ulit Maglabas. open po. Okay? So, wala kayong galit sa Asa? Wala na. Nagtatapo bakit sinarado ni Asa yun? Hindi naman. Kasi para sa atin po yan. So, binabalansin niya sa din yan, yung budget niya po para doon. Kasi ang malasakit natin, dati 4,000 lang. Nabutan niyo yun? Tumas. Tapos hanggang 3 lang. Buti nga ngayon, nakailang loan kayo sa malasakit eh. Tapos, 10,000 pa nga bro, 20,000 pa nga yung iba, di ba? Opo. Kaya nauusagan yung budget. No? So, maganda ulit tayo ng panibago, update kung kailan po kami mag-open. Ang gawin nyo, Para fill up agad, fill up. July, kasi pasokan na, di ba? Pagdating ng July na wala pa rin mga sa akin, ang gawin nyo, mag-loan muna kayo ng Edo. Pwede. Ang gaganda ng Edo kasi kahit may tubo po siya, 1 year niyo po siya babayaran. Halimbawa, mag-loan kayo ng 10,000. Sa loob ng 1 year po, ang tubo doon 1.5 lang. 1 year na yun. Ikaw, hindi ka makalunod. Sa ilok, no? Sa pasokan. Pwede po. 1 year. Hindi, may retention eh. Pag matapos mo ng maaga, may bawas yun. Sa iba po, pag sinabing 1 year, dinadobit nila yung interest. Kasi ano po yun eh, parang long term mo, di ba? Ang kaya sa po kahit 1 year, ganun pa rin yung po yung interest, 15%. Ngayon, kung tagulan na, kung gusto nyo po talaga mag-loan, mag-housing loan din kayo. Opo. Diba, sira yung bubong ninyo, may pa-refer kayo sa bahay, pwede kayo mag-housing loan sa ASA. Pero 15% pa rin yung Yes sir. po, 1 year to pay ko po yun. Masakit. Habang wala pong malasakit. Tapos, wasapin din po kung sira ang CR ninyo. Yan, may mga CR kayo dyan. Yan. Bahay. Pwede nyo i-repair. Pero pwede namang hindi gayahin yung ganyang CR. Ganyang CR kasi pag bahay, kadalasan sa province lang yun. Semento, tapos kalahan kayo. Kawayan na po. Okay po, walang tanong? May galit po kayo pa sa malasakit? May nagtatampo? Wala! Bahala kayo, magtampo kayo. Bayad na. Bayad na. Bayad na sir eh.